Actually, Kuya Kim, controversial din to. Tapos syempre, pinakamahal ko. Ang mga wild animal na to namumuhay kasama ng mga tao. Kaya niyo yun? Kamakailan isang maliit na hayop ang namataang muli sa pinakamataas na bundok sa Pilipinas na Mount Apo. Taga? Squirrel? Hindi po. Isa itong Mindanao tree shrew o tingkulit kung tawagin, na endemic na makikita lang sa Mindanao. Sa unang tingin, pwede nyo nga raw itong mapagkama ng taga o squirrel. Pero ang mammal na ito ay hindi tinuturing na rodent o shrew. Sa halip, kabilang ito sa Scadentia. At genetically close to primates tulad ng mga unggoy, pati na sa kulugo at paniki. Mga kapuso, patigin naman mga alaga niyong hayop sa bahay. Ang cute, di ba? Ako talaga marami akong mga exotic pets bukod sa marami kong aso. Eto, paikot-ikot sa garden ko. Isang Aldabra tortoise na sobrang laki. Tumatanda yan hanggang mga 200 years. Pero paalala po, ang pag-aalaga ng mga pet na ganito, mga exotic pets, ay kailangan ng permit mula sa DNR. Kung akala niyo wild ako sa mga alaga kong yan, may papakita ko sa inyo. Ang nakilala naming si Ron mula sa Navotas, walang katakot-takot sa katawan. Sa halip, pinatuloy pa raw niya ang buhaya sa kanilang tahanan. Siya si Amihan, ang 3-foot crocodile pet ni Ron. Nag-start siya nung bata ako kasi naging paborito ko yung mga dinosaurs. So nakita ko yung crocodile na very similar sa mga prehistoric creatures na yon, at ever since gustong-gusto ko nang mag-alaga. Nung unang beses niya raw makuha si Amihan, taong 2021, halos sinlakihan daw ito ng isang razor o pang-ahit. May mga friends kasi ako na magkaroon ng mga wildlife farm permit, mga legal sellers for wildlife. Tapos, etong si Amihan, ang aking Philippine crocodile, ay galing sa isang zoo sa Rizal na na-produce nila at naparami nila ang ganitong uri ng mga crocodiles. At nabiyayaan ako ng isa. Ngayon, nasa 3 feet na ang haba nito at 4 na kilo ang bigat. Ang alagang buhaya ni Ron, isang uri ng Philippine crocodile na lumalaki ng hanggang 4 na metro o sinlaki ng isang billiard stable. Ang mga tulad ni Amihan, madalas makikita sa mga ilog at lawa sa Pilipinas. Karakal mo balo, Kuya Kim. Ang mga buhaya tulad ni Amihan, mas maliit daw kumpara sa iba na siya ring dahilan kasi mababa ang survival rate nila sa wild. Yung mga nag-aalaga ng mga ganitong wildlife animals in private, tumutulong kami para makip healthy yung ganitong animals. Kasi sa wild, mas mataas yung chance nga nilang ma-hunt or mapatay. Dito sa captivity, pag nagkasakit sila or nagkaroon sila ng mga pangangailangan, nabibigay namin agad to at nadadala namin sila sa mga tamang professional. Ang Philippine crocodile ay classified as critically endangered ng IUCN Red List of Threatened Species. Ang mga hayop na nakalagay sa critically endangered list dapat pinagtutuunan ng importansya para hindi totally mawala na siya. Parang ang nasa ICU na yan na kailangan lahat ng mga doktor, nakatingin sa kanya para maisalba for the future of this animal na pride natin dito sa Pilipinas. Kung si Ron may buhaya, si Gino naman mas maliksi ang wild pet. Hindi aso o pusa, kundi tigre. Kamangha-mangha at kahanga-hanga. Pinusuan sinera at community sa interest ng online universe, pero bakit nga ba nag-viral ang mga video ito? Samahan niyo akong himayin at alamin ang mga kwento sa likod ng mga viral video at trending topic dito lang sa... Dami mong alam, Kuya Kim! Dami mong alam, Kuya Kim! At dapat kayo rin. Bato-bato sa langit, ang tamaan, may pagkain. Sa unang tingin, baka hindi sila mapansin o mapagkamalang bato, pero sino mag-aakalang pwede pa na silang hulihin at mukbangin? Parang karning baboy. Bakit nga ba ang ilan sa mga lumang bagay o gamit lumalaki ang halaga? Actually, Kuya Kim, controversial din to. Tapos syempre, pinakamahal ko. Bakit nga ba may mga bagay na habang naluluma, mas tumataas pa ang value at halaga? Sa dami ng mga dumaan sa mga collectibles, anong pinaka-unique, one of a kind? Ang mga wild animal na to namumuhay kasama ng mga tao. Kaya niyo yun? Kung si Ron may buhaya, si Gino naman mas maliksi ang wild pet. Hindi aso o pusa, kundi tigre. Imagine, 15 days old, kukuhanin mo na siya para ma-tame mo o masanay siya sa mga tao. Baby ang turing niya sa kanyang mababangis na anak-anakan.
Meet Kiara, ang cub o baby tiger ni Gino na nasa kwarto pa raw niya natutulog. Nagsimula akong ma-inlove actually sa tiger taong 2022. Ang mga ganitong klase ng hayop ay nangangailangan ng espesyal na pagkalinga. Dahil unang-una, kinuha mo sila sa magulang, so kailangan nila ng proper attention. Kailangan mong bigyan ng tamang gatas. May oras yan bawat pagpapakain mo. At dahil imagine, 15 days old, kukuhanin mo na siya para ma-tame mo o masanay siya sa mga tao. Ito naman sina Jack and Jill na pawang mga Bengal Tigers. Regalo naman sa kanya itong si Ade at lahat sila galing sa isang licensed breeder. Don't worry dahil kumpleto rin naman daw ang mga lisensyang hawak ni Gino. Mula sa buhaya hanggang sa tigre, may iwa-wild pa bang exotic pet entry ng susunod nating kapuso? Paano kung sabihin ko sa inyo na ang alaga naman niya ay isang dragon? May magaspang na balat. Mahabang buntot. Mga matang nanilisik. Dragon yan, pero harmless. At may laki silang 2 to 4 feet. Ang Philippine Sailfin Dragon. Matatagpuan sila sa isang zoo sa Rizal. Ang mga hayop na yan ay isang uri ng lizard na may generic name na Hydrosaurus. Hydro as in water and saurus as in lizard. Ang mga sailfin dragon kasi mahilig sa tubig at nagagamit nila rito ang kanilang padded foot o flat na mga paa para madaling makagalaw sa tubig. Paraan nila ng pagtatako sa predators ang pagpunta sa tubig. May tinatawag na parietal eye ang mga sailfin dragon. Para tong third eye, ginagamit nila ito para malaman kung may panganib sa paligid. Kapag namablock ang light source nila, malamang may palapit na predator. Nagaduan mo, Kuya Kim! Pero teka, dito sa hasaan ni Misamis Oriental. Hindi lang sa zoo makikita ang mga sailfin dragon o ibit kung tawagin. Libre silang mamuhay malapit sa mga tao. Tulad ng bahay ng mag-asawang Rodolfo at Alma na nakasanayan na nila bantayan at pakainin. Noong 2002, nakita mo yung ibid dito sa ibaba. Hinagisan mo siya ng balat ng saging, tapos kumain din siya. Tapos tuloy-tuloy na din siya na pinakakain na namin sila. Kumain siya ng kangkong, saging, tinapay, isda. Paraming araw ng parami ang bumabalik-balik na ibit na parabang naghihingi pa ng pagkain. Feel at home. Likas na sa tao ang pagkakaroon ng bond sa mga hayop, mapa-domesticated man o yung mga galing sa wild. Basta ang malaga, may malasakit at respeto. Maniniwala ba kayo ng masasarap na pagkain ito? Matatagpuan sa mga bato? Mas masarap po itong yung pinakpetpilsa po na ginamitan ng gamesa. Parang karning baboy. Maganda yung pagkakagata, parang nagmamantika siya. Ang kadalasang nakikita nakadikit sa batuhan. O di kaya naman sa mga balyena at pawikan. Pwede palang kainin. Hindi ka raw magsisisi sa sarap. Legit, masarap. Dito sa mabatong lugar sa isang dalampasigan sa Rojas, Palawan, nakilala namin si Bonifacio na noon ay nangunguha ng lamang dagat na kung tawagin nila ay sisi. Sa English, ang sisi ay tinatawag na barnacle. Ito yung maliliit na lamang dagat na may matitigas na shell at nakadikit sa hard surfaces na dagat, tulad ng barko o kaya na may bato. Mga idol, manguha tayo ng barnacles o sisi dito sa bato. Sa video na ito ni Bonifacio, ang sisi na nakuha mula sa mga bato, biniyak, kinuha ang laman at saka kinain. Ang lamang dagat naging instant kilawin. Parang naipagko-compare namin na isa siyang parang talaba. Ito yung isa sa naging basihan namin na pwede rin siyang kainin. Kasi halos same lang sila ng klase o texture kapag yung kinain.
At alam niyo ba na ang barnacle ay isang uri ng crustacean at kamag-anak ng hipon at alimango? Kakaiba nga lang dahil hindi ito gumagalaw o lumalangoy. Sa halip, permanente itong kumakapit sa matitigas na surface. Ginagawang sasakyan ng barnacle ang mga balyena at pawikan para makapaglakbay, makakain at mabuhay sa malawak na karagatan. May tanong ako sa'yo. Kung ang knuckle ay kamao, ano naman ang barnacle? Siko? Narinig mo lang eh. Hula mo lang. Ito yung dumbbell niya. Ang dumbbell. Barbell yun eh. Hugasan na po natin to yung sisi. Ang sisi kinakain naman daw talaga. To see is to believe daw, mga kapuso. Kaya Bonifacio, ipakita mo na sa amin. Sibuyas, silig. Tapos mag-add tayo ng pipino para mas masarap. Higaan natin ng kalamansi. Ilang sandali lang. Pwede na raw tikman ang kanyang sisig na sisi. Ang mga tumikim hindi naman daw nagsisi. Natural lang rin siya, parang sisig yung lasa. Parang karning baboy. Malidamdam. Crunchy. May mahalagang paalala mga eksperto sa pag-harvest at paghahanda nito. To make sure that we cook it very well. In terms po of meat to shell ratio, mas marami po yung itinatapon kaysa ikino-consume. Pwede po siyang i-consider na delicacy po in the locality. Hindi lang hayop ang kumakapit sa mga batuhan sa tabing dagat. Meron ding isang uri ng seaweed na talaga namang nakakatakam. Dito sa Burgos sa Ilocos Norte, kilalang kilala ang halamang dagat na to. Ang gamet, isang uri ng seaweed. Ang gamet o red algae seaweed ay sumusulpot lang sa batuhan sa tabing dagat tuwing November to March. Ang mga ito'y naiiwan sa bato tuwing humahampas sa malalakas na alon. Ang mga seaweed kinokolekta, pinapatuyo, pinipino at saka kinakain. Sa bayan na to, nakakagawa mga mamamayan ng gourmet gamit salt. Ang asin ay may dalang kakaibang kick daw sa mga pagkain. Pinakbet pizza with gamit salt. Anyone? Mas masarap po itong yung pinakbet pizza po na ginamitan ng gamit salt. Lasa yung pagiging maalat doon sa ginamitan ng gamit salt. Mula sa mga batuhan at baybayin ng dagat, lumipat naman tayo sa mga bato sa tabing ilog. Dahil dito rin may isang uri ng suso na pinagpipiestahan ng mga taga rito. Dito sa Aklan may maliliit na suso na masarap daw gataan. Ito ang damil o wild snail kung tawagin sa English na makikitang nakakapit sa mga batuhan. Ang damil ay walang shell, di tulad ng ibang suso. Kulay black at brown at sinlaki ng tansan. Mabagal man kumilos, maigpit namang nakakapit ang mga damil sa mga bato gamit ang malakas nitong foot o muscular na bahagi ng katawan. Damo-damo ang ara mo, Kuya Kim! Si RB, residente ng lugar, ay matagal na raw kumakain ng damil. Dito yung sinasabi kong damil, dito nakukuha sa mga batuhan na ito. Para makakuha ng damil, kailangan daw talasan ng mga mata dahil halos kasing kulay ito ng bato. Di halos mahalata, yan ang damil. Lilimasin muna natin sa asin. Maganda yung pagkakagata, parang nagmamantika siya. May mga pagkain makikita o makukuha sa mga bato. Pero tandaan, hindi lahat na makikita natin dito ay ligtas kainin. Kaya bago natin mukbangin, ilalanin muna at kiltisin. Dahil mong alam, Kuya Kim. Actually, Kuya Kim, controversial din to. Tapos syempre, pinakamahal ko. Sa dami ng sikat na nakilala mo, sinong pinaka-gold? Sa dami ng mga dumaan sa mga collectibles, anong pinaka-unique, one of a kind? Dahil lang, takot ako dyan. Naibigay na yung sombrero mo kay Lance, so bala ko talaga na kunin niya kay Lance. So Lance, pag nakita talaga kita, pag suot mo yan, na-uploadin ko na lang yan. Para sa mas mahabang kwentuhan at dagdag kaalaman, panoorin ang Dami Mong Alam, Kuya Kim extended episode sa GMA Public Affairs
YouTube channel. May mga kwento rin ba kayong viral worthy? Just follow our Facebook page. Dami mong alam, Kuya Kim, at ishare nyo doon ang inyong video. Anong malay nyo? Next week, kayo naman ang isasalang at pag-uusapan. Hanggang sa muli, sama-sama nating alamin ang mga kwento at aral sa likod ng mga video nag-viral. Dito lang sa... Dami mong alam, Kuya Kim. At dapat, kayo rin.